Nilapitan ako ng asawa ko bago mismo magsimula ang hearing para sa annulment. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kukunin ko sa iyo ang lahat. Nakatayo sa malapit ang kabit niya, may mapanlinlang na ngiti sa labi. Tumabi sa akin ang abogado ko. Ginawa mo ang lahat ng eksaktong sinabi ko, tama, opo. Kung gayon, maghanda ka para sa isang palabas. Para sa asawa ko, ang annulment na ito ay magiging isang bangungot. Tahimik na pinanood ni Isabela si Ricardo habang inihahagis nito ang isang set ng mga susi sa mesa sa kusina. Matinis ang tunog ng metal sa kahoy, ngunit hindi man lang siya kumurap. Sa nakalipas na 6 na buwan na sanay na siya sa one-man show na ito. Si Ricardo, ang kanyang malapit ng maging ex-husband, ay nakatayo sa harap niya, suot ang isang mamahaling suit. Isa na siya pa mismo ang pumili habang inaayos ang kurbata na may perpektong buhol. Nag-uumapaw sa tagumpay ang kanyang mga mata. Puno siya ng kumpiyansa, sobrang kumpiyansa. Bukas tapos na ang lahat, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya habang sinusuri ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng nakapatay na telebisyon. Sana nakapag-impake ka na. Hindi ako maghihintay na ligpitin mo pa ang mga basahan mo pagkatapos ng hearing. Akin ang kondo na pag-usapan na natin yan. Dahan-dahang humigop si Isabela mula sa kanyang malamig na tsaa. Siya ay 32 taong gulang, ngunit sa araw na ito pakiramdam niya ay 100 taon siyang mas matanda at kasabay nito 100 taon na mas matalino. Wala tayong pinag-usapan, mahinang sagot ni Ricardo. Ikaw ang nagsalita. Ako ang nakinig. Magkaibang bagay yon. Humalakhak si Ricardo. Ang ngiting iyon na dati tila matapang at kaakit-akit sa kanya ay nagdudulot na lang ngayon ng pandidiri. Guwapo siya sa paraang malinis at alagang-alaga ng isang matagumpay na sales director at 55 taong gulang, 3 beses sa isang linggo sa gym, bagong gupit sa barbero kada 2 linggo at ang absolutong paniniwala na ang mundo ay umiikot sa kanya. Isabela, wag ka nang magpakatanga, sabi niya lumingon sa kanya at umiiling na may halong pangmamaliit. May abogado akong parang pating. Ikaw mayroon kang isang gurang mula sa public attorney's office o kung saan mo man yan napulot. Ako ang kumita ng pera. Ako ang nagbayad ng amortization. Ikaw 2 taon kang naglaro-laro lang ng bahay-bahayan dito. Ang kontribusyon mo sa kondo na to ay zero. Iiwan ka ng korte na walang-wala. Inalok na kita ng E12100 bilang settlement. Tumanggi ka. Ngayon ni 5 wala kang makukuha. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya ng may buong paninindigan na tila naniniwala siya sa sarili niyang mga salita. Alam ni Isabela ang katotohanan, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi ito ang oras para makipagtalo. Hinihintay ako ni Valerie sa kotse. Itinapon niya ang mga salita habang papunta sa pinto. Ipagdiriwang na namin ng maaga ang tagumpay bukas. Pagkatapos mismo ng hearing, lilipat na kami rito. Kaya simulan mo nang alisin ang mga gamit mo sa walk-in closet. Bumagsak ang pinto. Naiwan si Isabela sa katahimikan ng maluwag na kusina. Tiningnan niya ang mga pader na siya mismo ang nagpinta, ang mga custom-made na kurtina na ipinagawa niya, ang mesa kung saan minsan nilang pinangarap na magkaroon ng mga anak. Akala ni Ricardo alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Itinuring niya itong isang tahimik at boring na accountant na ang alam lang ay magbalanse ng debits at credits at mag-bake ng cake. Nakalimutan niya na ang isang accountant ay hindi lang isang walking calculator. Ang isang accountant ay isang taong nakikita ang esensya ng mga bagay sa pamamagitan ng mga numero, na nakakaalam kung saan nakatago ang pera, magkano ang ginastos at saan ito nanggaling. At higit sa lahat, ang isang accountant ay hindi kailanman nakakalimot. Ang katahimikan sa kondo ay naging mabigat, halos nahahawakan. Ibinaba ni Isabela ang tasa sa mesa. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang panginginig, ang desperasyon, ang sakit, lahat iyon ay naiwan na 3 buwan na ang nakalipas sa maulan na Martes ng Nobyembre na iyon, na naghati sa kanyang buhay sa bago at pagkatapos. Iyon ang araw na gumuho ang kanyang mundo na binuo sa pananampalataya at mga ilusyon, at nag-iwan lamang ng malamig at matutulis na piraso ng katotohanan. Noon mahal pa niya ito, o kahit papaano'y kumbinsido siyang mahal niya ito. Nabuhay siya sa isang komportable, ngunit marupok na kukuon ng tiwala, inaalagaan ang tahanan, tumatanggap ng mga freelance na trabaho at masigasig na lumilikha ng komportableng kapaligiran para sa kanyang provider. Gabi na umuuwi si Ricardo, pagod, amoy mamahaling sigarilyo at pabango ng ibang tao na idinadahilan niyang dahil sa mahihirap na negosasyon sa mga babaeng kliyente. Naniwala si Isabela. Mas madaling maniwala kaysa aminin ang halata, kaysa sirain ang kanyang mundo na tila napakatibay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa maliliit na hindi pagkakatugma sa pagiging irritable nito sa kakulangan ng atensyon, at isinisisi ang lahat sa stress sa trabaho. Noong maulan na araw na iyon, balak lang niyang dalhin ang pinakamagandang suit nito sa dry cleaner. Isang pangkaraniwang gawain na palagi niyang ginagawa.
bago ilagay ang jacket sa bag dahil sa ugaling nabuo sa maraming taon ng pagsasama sinuri niya ang mga bulsa. Palaging iniiwan doon ni Ricardo ang mahahalagang business card, USB drive o mga susi na kailangan pa niyang hanapin sa buong kondo. Sa panloob na bulsa sa dibdib naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng makapal na papel na nakatupi sa apat. Sa una inakala niyang isa lang itong business card. Iniladlad ito ni Isabela. Isa itong resibo mula sa isang alahasang tinatawag na Alhajas de Lujo. Hindi isang simpleng stall sa mall kundi isang eksklusibong luxury store sa puso ng Makati. Ang petsa ay kahapon oras 2:30 ng hapon. Ang kabuuang halaga ay nagpaupo sa kanya sa gilid ng sofa. Nanghina ang kanyang mga binti. Dina, 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 dina. Deskripsyon ng item gintong pulseras na may topaz. May kung anong nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y isang hindi nakikitang lubid na banat ang naputol na may nakabibinging tunog. Kahapon ng 2 tunabing nag-text si Ricardo sa kanya. Tambak sa trabaho meeting kasama ang CEO. Gabi na ako uuwi. Huwag mo na akong hintaying gising. Nangako siyang manonood sila ng bagong pelikula pagkagabi. Sa halip bumibili pala siya ng pulseras. Ang una niyang naisip ay tumawag, sumigaw, humingi ng paliwanag, isampal sa mukha niya ang lintik na resibo. Ngunit nanaig ang kanyang propesyon. Si Isabela ay isang auditor sa bokasyon kahit na nagtatrabaho siya bilang isang simpleng accountant ngayon. Ang emosyon ay guluhumahad lang sa malinaw na pag-iisip. Ang mga numero ay kaayusan, mga ebidensyang hindi maikakaila. Ibinaba niya ang telepono para hindi makagawa ng anumang katangahan at lumapit sa kanyang laptop. Mabilis at tiyak ang pagtipa ng kanyang mga daliri. Ang panahon ng social media ay isang kahila-hilakbot na panahon para sa mga sinungaling na isip niya ng may pait. Alam ni Isabela na may bagong assistant si Ricardo na nagngangalang Valerie Diaz. Nabanggit niya ito ng basta-basta. Bata, matalino, masarap magtimpla ng kape, laging organisado. Nahanap ni Isabela ang profile ni Valerie sa loob ng 2 minuto. Pampublikong account, 2,020 followers, makikinang at mapanuksong mga larawan mula sa mga restaurant, club at mamahaling biyahe. Isang tipikal na Instagram diva. Ang huling post ay kagabi. Isang larawan ng isang eleganteng kamay na may perpektong manicure na may hawak na isang baso ng champagne na may interior ng isang luxury car bilang background. Sa pulso ay kumikinang ang isang gintong pulseras na may topaz. Imposibleng magkamali. Ang caption ay, "My baby loves to spoil me. Best night of my life." At ang geotag ang parehong magarbo at mamahaling restaurant kung saan siya dinala ni Ricardo para mag-propose 5 taon na ang nakalipas. Sa halip na ang kanilang unang pinagsamahang himala, nakatingin si Isabela sa screen at sa bawat tibok ng kanyang puso unti-unting nawawala ang buhay sa kanya. Walang pagwawala, isang malamig at mapanirang pagkatanto lamang. Siya ay pinagtaksilan hindi lang pisikal na napakasakit na sana kundi pinagtaksilan sa paraang sistematiko, walang hiya at sinadya. Habang siya ay nagtitipid para sa sarili, nilalaktawan ang bagong gupit, ipinagpapaliban ang pagbisita sa kanyang mga magulang, nag-iipon para sa kanilang emergency fund, nangangarap ng mga anak, binibilhan ni Ricardo ang kanyang kabit ng alahas na katumbas ng 3 buwang sahod niya. Ginagastos niya ang kanilang pinagsamang pera para lumikha ng isang magandang buhay para sa ibang tao. Noong gabing iyon, umuwi si Ricardo na lasing at masaya. Pumasok siya ng maingay sa kusina, bumulong ng kung ano tungkol sa isang matagumpay na deal at pagkatapos ay bumagsak sa kwarto. Nagpanggap si Isabela na tulog nakahiga sa dilim na bukas ang mga mata, nakikinig sa kanyang kalmado at kontentong paghinga. Gumawa siya ng desisyon. Hindi ako aalis ng basta-basta, hindi ako magiging biktima. Hindi ko hahayaang yurakan niya ako. Babawiin ko ang sa akin hanggang sa huling sentimo. Sa sumunod na 3 buwan, namuhay si Isabela ng dobleng buhay. Sa araw siya ang modelong asawa, bahagyang malungkot na nauunawaan ang lahat, ang abalang schedule ng asawa, ang mga business trip, ang mga business dinner. Pinanatili niya ang hitsura ng isang normal na buhay pamilya, nagluluto, naglilinis at paminsan-minsan ay nagtatanong pa ng may pagka-inosente kung kumusta ang araw nito. Ngunit sa sandaling lumabas si Ricardo sa pinto o makatulog, nagiging detective siya, isang auditor, isang investigador. Itinayo niya ang kanyang lihim na headquarters sa isang maliit na bodega na ginawa niyang home office. Ang buong buhay pinansyal nito ay nasa palad niya. Hindi lang siya tumingin ng malapitan, dati nagtitiwala sa kanya bilang haligi ng tahanan. Sigurado si Ricardo na walang access si Isabela sa kanyang mga pangunahing account. Pinalitan niya ang mga password sa online banking at nag-set up ng 2-factor authentication. Inosente. Nakalimutan niya na lahat ng password ay nakasave sa naka-encrypt na format sa cloud service na maaaring ma-access mula sa tablet sa bahay na nakakalat lang sa kusina.
At syempre hindi niya pinaghihinalaan na matagal nang natutunan ni Isabela na basahin siya na parang isang bukas na aklat sa pamamagitan ng kanyang mga gawi-kilos at kahit ang pinakamaliit na hindi pagkakatugma sa kanyang mga salita. Sinimulan ni Isabela ang investigasyon sa paraang metodikal at walang awa. Nagbukas siya ng bagong spreadsheet sa kanyang laptop at tinawag itong balanse ng katarungan. Hinati niya ito sa ilang mga tab, ari-arian opisyal na kita ni Ricardo. Mga kita ni Ricardo sa under the table. Personal na gastusin ni Ricardo. Kabit gastusin ng pamilya. Isabela ito ang kanyang paghihiganti kinalkula hanggang sa huling sentimo. Una kinuha niya ang history ng mortgage. Gustong-gusto ni Ricardo na ulit-ulitin. Ako ang nagbabayad para sa kondo. Wala kang karapatan dito. Kinuha ni Isabela ang mga lumang bank statement. 5 taon na ang nakalipas pumanaw ang kanyang mahal na lola si Lola Carmen na nag-iwan sa kanyang apo ng mana na aliminain dyan na labala. Eksaktong perang iyon ang ginamit para sa down payment ng kanilang sa tingin niya noon pinagsamahang kondo. Kinumbinsi siya ni Ricardo noon na huwag direktang i-transfer ang pera sa developer kundi ipadala ito sa kanyang account para mabayaran nila ang lahat sa isang transaksyon para mas madali. Para mas madali bulong ni Isabela habang nakatingin sa screen ng laptop. Ang galing mong magplano, Ricardo. Ang husay mong inihanda ang daan para sa iyong hinaharap na kataksilan. Nahanap niya ang bank statement mula sa buwan na binili ang kondo. Narito ang pagpasok ng pera mula sa pagbebenta ng ari-arian ng kanyang lola sa kanyang account. Narito ang transfer sa card ni Ricardo at narito ang pag-withdraw mula sa account nito papunta sa bangko para sa down payment. Malinaw ang kadena, ngunit kailangan itong mapatunayan ng notaryo. Kinolekta at pinanotaryo ang mga kopya ng dokumento. Bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan. Susunod ang mga buwan ng bayarin. Tumatanggap si Ricardo ng opisyal na sahod ngunit si Isabela kahit na nagtatrabaho ng remote ay kumikita rin. Ang kanyang pera bagamat mas maliit ay napupunta sa pagkain, mga bayarin, damit, mga pangangailangan sa bahay at maliliit na luho. At mayroon siyang savings account kung saan nakalagay ang natitira sa kanyang mana. Bawat buwan sa ika-15 naglilipat siya ng halagang katumbas ng buwan ng amortization sa account ni Ricardo. Ginawa niya ito para maramdaman nitong siya ang lalaki sa bahay na pumipindot sa pay button. Napakawalang kwenta. Napaka-inosenteng pagnanais na palakasin ang kanyang ego. Na-download ni Isabela ang lahat ng payment order sa nakalipas na 3 taon. Sa description ng bawat transfer palagi niyang isinusulat, para sa condo amortization. Ito ang kanyang intuitive na insurance, ang kanyang maliit na accounting habit na ngayon ay nakatakdang magligtas sa kanya. Ngunit ang pinaka-interesante ay nagsimula nang suriin niya ang mga gastusin ni Ricardo. Ang bahaging ito ng trabaho ay ang pinaka-hindi kaaya-aya, ngunit ito rin ang pinaka-impormatibo. Alam niyang disente ang opisyal niyang sahod, humigit kumulang 9 bilon. Pinahintulutan silang mamuhay ng komportable ngunit hindi marangya. Gayunpaman, ang mga gastusin na nakikita niya sa kanyang mga credit card statement ay hindi tumutugma sa kanyang opisyal na kita. Mga restaurant, boutique, hotel, mamahaling regalo, mga biyahe. Saan nanggagaling ang pera? Sobrang dami, sobrang dalas. Pinasok ni Isabela ang kanyang work email. Ang password ay ang kanyang kaarawan. Nakakatawang simple. Malinis ang inbox, ngunit sa trash at archived folders nakahanap siya ng isang minahan ng ginto. Mga peking kontrata sa mga ghost company, mga invoice para sa mga serbisyong hindi kailanman naibigay, mga email na nagkakalkula ng mga iligal na komisyon mula sa mga supplier. Si Ricardo, gamit ang kanyang posisyon bilang sales director, ay nagpapataas ng mga presyo para sa mga kliyente at ang pagkakaiba ay ipinapadala sa card ng isang dummy, isang kaibigan mula pagkabata na pagkatapos ay ibinabalik ang pera kay Ricardo bilang pagbabayad ng utang o regalo sa kaarawan. Nagprint si Isabela ng dokumento pagkatapos ng dokumento. Ang mga scheme ay simple lang batay sa pag-aakalang walang sinuman ang mag-iimbestiga ng malalim. Sinumang auditor o taga-BIR ay matutuklasan ito sa loob ng 1 oras. Hindi nahuli si Ricardo dahil katamtaman lamang ang mga halaga at hindi siya naging masyadong ganid hanggang kamakailan lamang. Sa pagdating ni Valerie, lumaki ang kanyang gana at nabawasan ang kanyang pag-iingat. Sa nakalipas na 6 na buwan, dumami ang mga komisyon at eksaktong perang ito na kinita sa pamamagitan ng pandaraya ang napunta sa wala. Pagsusugal. Nakahanap si Isabela ng mga transaksyon sa mga offshore na sports betting site. 100,005 milyon 2 milyon. Ibinulong niya ang mga numero at tumayo ang balahibo sa kanyang mga braso. Nakita niya kung paano niya itinapon sa inidoro ang mga halagang maaaring magbayad para sa isang renovation, isang bagong kotse o simula ng isang maliit na negosyo. Sa loob ng 2 taon, natalo siya ng mahigit al 6 bilyon.
Ito ang presyo ng isang luxury car o kalahati ng isang kondo sa isang prestihiyosong lugar. Perang ninakaw niya mula sa pamilya, mula sa kanilang pinagsamahang kinabukasan mula sa kanya. At syempre si Valerie. Ang ebidensya ay nasa lahat ng dako. Mga tiket sa eroplano papuntang Palawan sa mga petsa kung kailan si Ricardo ay di umano'y nasa isang business trip sa Cebu. Pagbabayad para sa isang five-star hotel sa Boracay. Mga binili sa mga butik sa Greenbelt at iba pang mamahaling tindahan. Mga larawan ni Valerie na suot ang mga damit na iyon. Sa pagtatapos ng ikalawang buwan mayroon si Isabela ng isang folder na kasing kapal ng 3 daliri puno ng mga printout, mga notaryadong statement, screenshot at kopya ng mga kontrata. Hindi lang ito isang file para sa annulment. Ito ay isang handa ng kasong kriminal laban kay Ricardo at ang kabuuang pagkasira ng kanyang reputasyon. Nakakapagod ang trabaho. Bawat gabi kapag umuuwi si Ricardo, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit, magpanggap, ngumiti. Minsan gusto niyang sumigaw, iwanan ang lahat, ngunit naaalala niya ang ngiti ni Valerie kay Ricardo, ang pagpapahiya sa kanya, at muli siyang nagkikimkim. Nakatulong ang pagtuon sa mga numero. Ang mga katotohanan ay hindi maikakaila, sila ang kanyang tanging sandigan. Kailangan ni Isabela ng abogado. Hindi lang isang abogado kundi isang strategist, isang taong kayang ipresenta ang kanyang ulat sa korte sa paraang ito ay magiging isang hatol. Hindi niya kailangan ng hustisya kundi isang malamig at walang awang ganti. Isang kaibigan na kamakailan lang ay dumaan sa isang komplikadong annulment ang nagrekomenda kay Attorney Alejandro Andro Reyes. Luma na siya, sabi ng kaibigan. Mukha siyang lolo na librarian. Maputi ang buhok, salamin sa dulo ng ilong, laging may fountain pen. Pero sa korte dinudurog niya ang kanyang mga kalaban hanggang sa kanilang pinakamaliit na buto. Walang iniiwan. Hindi siya tumatanggap ng kahit sino. Pinipili niya ang mga kaso na interesado siya o kung saan nakikita niya ang isang malalim na kawalang katarungan. Pero kung tanggapin ka niya, isipin mo, nang panalo ka na. Para siyang isang matandang samurai, na para sa kanya ang karangalan at batas ay higit sa lahat. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang maliit at komportableng opisina sa Makati, puno ng mga librong nakabalat sa leather mula sa sahig hanggang kisame. Amoy lumang papel at tabako mula sa pipa. Si Attorney Andro Reyes, maputi ang buhok na may mukhang puno ng mga kulubot, habang nililinis ang kanyang salamin gamit ang isang panyo, ay nakinig ng mabuti kay Isabela. Hindi niya ito pinutol. Paminsan-minsan lang siyang nagsusulat sa isang kuwaderno gamit ang isang pluma na may mahinang kaluskos. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay matalas at mapanuri, parang x-ray. Nang matapos ni Isabela ang kanyang tuyo at metodikal na salaysay at inilapag ang kanyang makapal na folder sa mesa, mahinang tumawa si Attorney Andro. Matagal siyang tahimik, binubuklat ang mga pahina, pinag-aaralan ang mga chart, mga statement at mga kopya ng kontrata. Alam mo, Hija, sa wakas ay sabi niya sa isang paus na boses na tila pag-aari ng isang sinaunang pantas. Karaniwan ang mga babae ay pumupunta sa akin na may dalang emosyon. Gago siya ng bababae siya, parusahan mo siya. Pero kulang sa ebidensya, puro tilo salita lang. Ikaw gayon paman ay dumating na may handa ng akusasyon, isang kumpletong pakete ng mga dokumento. Hindi lang ito isang file, halos hatol na ito na nakasulat. Binuksan niya ang seksyon tungkol sa mga pinansyal na kalokohan ni Ricardo. Maingat niyang pinag-aralan ang mga transfer, sinuri ang mga petsa at halaga. Tumaas ang kanyang mga kilay, nagpapakita ng tunay na pagkagulat at respeto. Auditor ka ba? Tanong niya, tumingala kay Isabela. Accountant po, sagot ni Isabela nang may kababaang loob. Ang isang mahusay na accountant ay katumbas ng 10 abogado, tumawa si Attorney Andro. May sapat na material dito, hindi lang para sa paghahati ng ari-arian kundi para palitan ng asawa mo ang kanyang Armani suit ng isang orange na jumpsuit. Gusto mo ba siyang ipakulong? Posible yan. Nag-isip si Isabela. Matamis ang paghihiganti, ngunit ayaw niyang maging isang halimaw. Gusto niyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay, hindi mabaon sa mga proseso ng korte sa loob ng maraming taon. Hindi po, Attorney Andro. Andro kung dingdo ang kung duan od. Andro kung duang kung duan an, andro kung duan anduan od. Ayoko ng dugo. Ayokong malaman ng mga magiging anak ko kung sakali na ang nanay nila ang nagpakulong sa tatay nila. Gusto ko ng katarungan. Kailangan ko ang kondo ko na ako ang nagbayad at isang kompensasyon para sa ninakaw niya sa akin, para sa winwaldas niya mula sa budget ng pamilya para sa kanyang mga bisyo at sa ibang babae. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng labis niyang pinahahalagahan. Makatuwiran tango ng abogado. Ang galit ay isang masamang tagapayo. Ang malamig na kalkulasyon, iyan ang ating sandata. Ang layunin natin ay ang pinakamalaking pinsala sa kanya na may pinakamaliit na pagkalugi sa iyo. Kaya ito ang plano.
Magsasampa tayo ng counterclaim ngunit ipapakita lang natin ang mga dokumento sa mismong hearing sa huling sandali. Hayaan siyang isipin na wala kang laban na wala kang alas sa manggas. Ang elemento ng sorpresa ay kalahati ng tagumpay. Magre-relax siya magkakamali magiging madaldal, magiging arogante, at pagkatapos ay isasara natin ang bitag na hindi na niya matatakasan. Naghanda sila sa loob ng isang buong buwan inensayo ang bawat salita. Tinuruan siya ni attorney Andrew na huwag mag-react sa mga provokasyon at panatilihin ang sabi niya poker face. Ipapahiya ka niya babala niya. Aapela siya sa awa pagkatapos ay gagamit ng takot. Dadalhin niya ang kabit niya para mas lalo kang saktan. Ang trabaho mo, Isabela, ay maging isang pader na bato. Tingnan mo siya na parang isang blankong espasyo. Kailangan niyang matanto sa sarili niya na tapos na siya. Isinapuso ni Isabela ang aral na ito. Hindi siya isang artista ngunit ang 3 buwang ito ay nagpatibay sa kanya. Hindi na siya isang inosenteng asawa. Isa na siyang mandirigma at ang kanyang mga sandata ay mga numero. Bumalik sa kasalukuyan muling tiningnan ni Isabela ang orasan. Lampas hating gabi na ngunit wala siyang ganang matulog. Ang adrenaline ay kumukulo sa kanyang dugo. Kinuha niya ang telepono at nagdial ng isang numero. Attorney, Andrew, sabi niya sa isang matatag at kalmadong boses na gulat sa sarili niyang composure. Umalis na siya. Oo. At kumusta siya? Ganap na sigurado sa tagumpay nagpaplano na para bukas ng hapon. Perpekto. Nasa iyo ba ang folder? Opo, handa na ang lahat. Hanggang bukas. Magaling, Isabela. Ang boses ng matanda ay masigla sa kabila ng hating gabi. Matulog ka. Bukas ay magiging isang mahirap ngunit magandang araw. Isang araw ng katarungan. Ibinaba niya ang telepono at sa unang pagkakataon sa buong araw pinahintulutan ang sarili ng ngumiti. Ang ngiti ay malamig puno ng pag-aabang. Gusto ni Ricardo ng isang palabas bukas. Kung gayon magkakaroon siya nito. Isang one-man show kung saan siya ang bida at ang kanyang papel ang katatawanan. Ang umaga ng hearing ay kulay abo. Ang langit ay natatakpan ng mababa at madilim na ulap. Mayroong manipis na ambon ngunit para kay Isabela ito ay isang araw na kasing liwanag ng tagsibol. Gumising siya ng 6 ng umaga na ligo ng malamig-init na tubig hinuhugasan ang mga natitirang bakas ng pagkabalisa at takot. Ang pakiramdam ng tubig sa kanyang balat ay nakakapresko nagbibigay ng kalinawan. Pumunta siya sa aparador. Walang hitsura ng biktima, walang madilim at malungkot na kulay. Nagsuot siya ng isang formal na navy blue dress na perpektong bumagay sa kanyang figura nagpapatingkad sa kanyang mahinahon na ganda at profesionalismo. Ang kulay ay sumisimbolo sa kalmado at tiwala. Tinali niya ang kanyang buhok sa isang masikip at malinis na bun sa likod ng kanyang leeg. Minimal na make-up para lang itago ang mga bakas ng kawalan ng tulog ngunit nagpapatingkad sa linaw ng kanyang tingin. Sa salamin isang babaeng payapa at kalmado ang nakareflekta. Walang luha o sama ng loob sa kanyang mga mata, isang determinasyon na bakal lamang. Kaya mo to, tahimik niyang tanong sa kanyang refleksyon. Nasa panig mo ang tama at ang kapangyarihan ay nasa katotohanan at sa mga numero. Kinuha niya ang folder na may mga dokumento, sinuri kung dala niya ang kanyang ID, isang ballpen at isang maliit na kwaderno. Ang kanyang bag ay formal, profesional, walang mga hindi kinakailangang detalye. Lumabas siya ng kondo. Sa parking lot ay ang kanyang tapat na Honda City na binili niya gamit ang sariling pera bago sila ikasal, mas luma ngunit tapat, hindi tulad ng kanyang asawa. Umupo siya sa driver's seat, pinaandar ang makina at pumasok sa kulay abo ngunit ngayon ay puno ng pag-asang siyudad ng Maynila. Ang courthouse ay sumalubong sa kanya ng bulungan ng mga boses na may halong amoy ng lumang papel, alikabok at murang kape mula sa isang vending machine malapit sa elevator. Ang mga bisita ay dumarating at umaalis. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabalisa, pag-asa o kapahamakan. Dumating si Isabela ng maaga gaya ng dati. Naghihintay na si attorney Andrew sa pasukan ng courtroom number 4, hindi natitinag na parang isang sphinx na parabang nag-ugat na siya sa lugar na iyon. Kumusta ang fighting spirit, tanong niya kinakamayan siya. Ang kanyang palad ay tuyo at mainit tulad ng dati. Handang lumaban, atat na nga po, sagot niya. Magaling yan. Tandaan mo, walang salita nang walang senyas ko. Hayaan mo siyang magsalita. Bawat salita niya ay isang pako sa sarili niyang kabaong. Umakyat sila sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanilang courtroom. Nasa labas na ng pinto si Ricardo. Talagang mukha siyang handa para sa isang awards night o sa sarili niyang kasal, hindi sa isang annulment. Isang perpektong dark blue suit. Isang puting-puting damit, kumikinang na cufflinks sa madilim na ilaw ng pasilyo. Siya ang personifikasyon ng kayabangan. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ay si Valerie.
Siya ay 24 taong gulang ngunit salamat sa mga esthetician, hairdresser at stylist na binayaran ni Ricardo, mukha siyang mas matanda at mas mahal kaysa sa tunay niyang halaga. Gayunpaman, ang tunay na taste ay hindi nabibili. Masyadong maikli ang kanyang palda, masyadong malalim ang kanyang neckline para sa isang opisyal na gusali at ang pulang lipstick sa kanyang makakapal na labi ay masyadong matingkad at agresibo. Tiningnan niya si Isabela ng may hamon na may hindi maitatagong pagmamataas na para bang siya si Valerie ang lehitimong may-ari ng sitwasyon at si Isabela ay isang nakakainis na istorbo, isang langaw na kailangang itaboy gamit ang isang diaryo. Hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang kagalakan. Nang makita ang kanyang asawa, isang malawak at mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ricardo at lumapit ito sa kanya, hila-hila si Valerie. Gusto niyang gumawa ng eksena para ipahiya siya sa harap ng lahat. Well, 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 sabi niya ng malakas para marinig ng mga taong nakaupo sa mga bangko na naghihintay ng kanilang mga kaso, isang matandang babae na may bahid ng luha sa mukha, isang lalaking kinakabahang pinaglalaruan ang isang folder. Dumating ka ba para sumuko o baka nagbago ang isip mo huling pagkakataon? Huminto siya isang hakbang mula kay Isabela, nangingibabaw sa kanya. Amoy mamahaling pabango, ang mismong pabango na ibinigay ni Isabela sa kanya para sa kanilang anibersaryo, 3 taon na ang nakalipas. Ang amoy na dating nagpapaalala ng lambing at masasayang araw ay nagdudulot na lang ngayon ng pagduduwal at pandidiri. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko, patuloy niya, nakatitig sa kanyang mga mata, nilalasap ang sandali ng kanyang inaakalang pagpapahiya. Kukunin ko sa iyo ang lahat, Isabela. Ang kondo, ang kotse, ang mga bank account. Alam mo ba na wala kang kwenta? Isang malaking zero. Kung wala ako, isa ka lang kulay abo na daga na may calculator. Sino pa ang magmamahal sa iyo sa edad mong yan? Wala kang anuman maliban sa iyong uugod-ugod na abogado na wala namang magagawa. Humagikgik si Valerie, tinatakpan ang kanyang bibig ng kamay na ipinagmamalaki ang perpektong manicure habang ipinapakita ang parehong pulseras na may topaz. Ricardo, huwag ka namang masyadong malupit, sabi niya sa isang malambing at may lasong boses na mas masahol pa sa kagat ng kobra. Siguro dapat nating iwan sa kanya ang lumang sofa. Hindi naman yun bagay sa style natin. Saka in-order na natin yung Italian bedroom set, di ba? Yung puti na may ginto. Yung sofa, bagay na bagay yun sa maliit na bahay ng nanay niya. Tumawa si Ricardo, na gustuhan ang biro. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng sitwasyon. Ang nagwagi, tama. Sa'yo na ang sofa. May matutulugan ka sa bahay ng nanay mo. Actually hindi. Ibenta ko na rin yung sofa para sa prinsipyo. Hindi ka makakatanggap ni isang kusing. Magtatrabaho ka hanggang tumanda ka, binabalanse ang mga debits at credits. Tiningnan sila ni Isabela. Walang ni isang kalamnan sa kanyang mukha ang gumalaw, walang ni isang damdamin ang nakareflekta sa kanyang mga mata. Dati ang mga salitang ito ay sasaksak sa kanyang puso, magpapaiyak sa kanya, magpapahingi ng tawad. Ngayon isang hungkag na tunog lamang ang naririnig niya. Ang ingay ng hangin sa kanyang mga tainga. Nakikita niya sa harap niya hindi ang isang minamahal na asawa kundi isang subject ng audit, isang sirang asset na kailangang i-write off sa balanse ng kumpanyang tinatawag na buhay. Nag-iisip siya sa mga numero, sa mga katotohanan, sa kawastuhan ng kanyang ebidensya. Hindi siya sumagot, tinitingnan lang siya na parabang binabasa ang isang masamang ulat na kailangang ibalik para sa rebisyon. Nakikita niya ang loob nito, ang kanyang kaawa-awang kayabangan, ang kanyang kawalan ng kapanatagan na itinatago sa likod ng arogansya. Ang katahimikan ni Isabela ay laging ikinaiinis ni Ricardo. Gusto niya ng iskandalo, sigawan, luha. Gusto niyang makita ang kanyang pagkapahiya. Gusto niyang pakainin ang kanyang ego ng kanyang sakit. Ngunit isang malamig at hindi matitinag na pader lamang ang nakita niya. Nagsimulang maglaho ang kanyang ngiti. Marahang umubo si attorney. Andro, kinuha ang atensyon. Ang iyong kumpiyansa, binata, ay karapat-dapat sa mas mabuting dahilan, sabi niya ng mahina, ngunit may bigat na parang isang putok ng baril. Itabi mo ang lakas mo para sa courtroom at ang iyong vocal cords din. Kakailanganin mo yan para magpaliwanag at kakailanganin mo yan ng husto. Sinukat ni Ricardo ang matanda ng isang mapanlibak na tingin mula ulo hanggang paa na para bang ito ay isang nakakainis na abala. Ang tagapagtanggol ng mga mahihirap at sawimpalad. Maghanda kang magsulat ng mga apela, lolo. Kahit na hindi yan makakatulong sa'yo. Nakaayos na ang lahat. Personal na kakilala ng abogado ko ang judge. Magkasama sila sa fraternity. Congratulations to, yung sagot ni Attorney Andro. Maganda ang mga koneksyon pero mas maganda ang batas. At ang walang kapintasang ebidensya ay isang hatol. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng courtroom at isang opisyal na may pagod ngunit walang pakialam na mukha ang tumawag. Mga partido sa kaso ng Santiago laban sa Morales mangyaring pumasok sa courtroom. Kayo na ang susunod. Ang courtroom ay maliit, masikip,
at puno ng burokrasya. Pinapahina ng gastadong karpet ang kanilang mga yabag. Ang mga hilera ng mga kahoy na bangko ay matigas. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga kupas na simbolo ng estado ang watawat at ang sagisag na tila hindi nababagay dito. Ang hangin ay mabigat puno ng amoy ng lumang papel at tensyon. Ang hukom isang babae na mga 50 taong gulang na may seryosong mukha at matalas na tingin sa ibabaw ng kanyang salamin ay umupo sa kanyang pwesto pumukpok ng martilyo at mabilis na sinuri ang mga naroroon. Ang kanyang boses ay istrikto ngunit kalmado. Ang abogado ni Ricardo isang madulas na tipo na mga 40 taong gulang na nagngangalang Attorney Hector Ramos na may mailap na mga mata at isang mamantikang ngiti ay agad na nagsimula. Kumikilos siya ng may kumpiyansa ramdam ang suporta ng kanyang kliyente at tila naniniwala sa kanyang sariling kawalan ng pagkakamali at sa kanyang mga koneksyon. Sinimulan niya ang kanyang talumpati na naglalakad sa harap ng hukom kumukumpas. Your Honor, nagsimula siya sa isang malambing at teatrikal na boses tulad ng isang aktor sa entablado. Ang sitwasyon ay napakalinaw at pangkaraniwan. Ito ay isang tipikal na kaso kung saan ang isang hindi nagtatrabahong asawa ay sinusubukang pagsamantalahan ang tagumpay ng kanyang talentadong asawa. Ang kliyente ko si Ricardo Santiago ay isang matagumpay na negosyante, isang sales director sa isang malaking kumpanya, ang pangunahing breadwinner ng pamilya. Sa mga nakalipas na taon ang kanyang kita ay higit na lumampas sa kita ng kanyang asawa. Ang pinag-aawayang kondo, isang 3-bedroom unit sa Bonifacio Global City, ay nakuha sa pamamagitan ng isang housing loan na ang mga bayarin ay eksklusibong ginawa ng aking kliyente mula sa kanyang sahod. Huminto siya para dramatikong tingnan ang courtroom, sinusubukang humanap ng suporta sa mga nakikinig kahit na iilan lang ang mga tao. Ang respondent si Isabela Morales ay halos hindi nagtrabaho sa nakalipas na 2 taon. Itinalaga ang kanyang sarili, wika nga, sa mga gawaing bahay. Siyempre ang pagluluto at pagpapanatili ng kaayusan ay kapuri-puri, Your Honor, ngunit hindi ito isang pinansyal na kontribusyon sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Hinihiling namin ang paghahati ng ari-arian sa ratio na 80,020 pabor sa aking kliyente o ang kumpletong paglilipat ng kondo sa kanya na may pagbabayad ng isang maliit na kompensasyon sa asawa. Iginigiit din namin na ang mga ipon sa mga account ng aking kliyente ay kanyang personal na pondo na kinita sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho at talento at hindi dapat hatiin. Handa ang petitioner na akuin ang lahat ng obligasyon sa pautang para sa kotse na binili niya para sa pamilya. Nakaupo si Ricardo ng may mayabang na ngiti, tumatango sa ritmo ng mga salita ng kanyang abogado. Nakikita na niya ang sarili bilang nagwagi. Si Valerie na naiwan sa pasilyo ay malamang na tumitingin na sa mga katalogo ng muebles para sa kanilang bagong pinagsamahang kwarto. Inaasahan ang tagumpay. Mabilis na nagsulat ang hukom ng kung ano nang hindi inaangat ang kanyang ulo. Ang kanyang pluma ay kumakaluskos sa papel. Pagkatapos ay huminto siya sa pagsusulat, tinanggal ang kanyang salamin at ibinaling ang kanyang tingin sa depensa. Depensa, mayroon ba kayong tutol? Inaamin niyo ba ang petisyon? Naramdaman ni Isabela na kumakabog ang kanyang puso sa lalamunan, ngunit sa panlabas ay nanatili siyang ganap na kalmado. Walang ni isang kalamnan sa kanyang mukha ang gumalaw. Dahan-dahang tumayo si attorney. Dahan-dahang tumayo si attorney. Andrew nang may dignidad inayos ang kanyang salamin, binuksan ang makapal na folder sa harap niya at inilabas ang unang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, masusi na, para bang naghahanda para sa isang komplikadong operasyon. Your Honor, ang boses ng abogado ay matatag at malakas. Pinuno nito ang buong espasyo ng courtroom, tinabunan ang mga tiwalang tono ng abogado ni Ricardo. Kami ay lubos na hindi sumasang-ayon sa posisyon ng petitioner. Higit pa rito, naniniwala kami na ang petitioner ay sinasadya, walang hiya at walang kahihiyang nililinlang ang korte, sinusubukang angkinin ang ari-arian ng iba. Malakas na suminghal si Ricardo at umirap ang kanyang abogado at bumuntong hininga na parabang naiinip sa kawalan ng kakayahan ng kanyang kalaban. Mayroon kaming mga counterclaim, patuloy ni attorney. Andrew, hindi pinapansin ang mga payaso sa kabilang panig. At ito ay suportado hindi ng mga walang laman na salita kundi ng mga hindi maikakailang dokumento na maayos na pinatunayan. Magsimula tayo sa kondo. Sinasabi ng aking kasamahan na ang down payment at ang mga amortization ay ginawa gamit ang pinagsamang pondo o pondo ng petitioner. Gayunpaman, iyan ay kasinungalingan. Kinuha niya ang unang dokumento, isang makapal na notaryadong papel, at ipinasa ito sa hukom. Ipinadaan niya rin ang isang kopya sa abogado ni Ricardo sa mesa nang hindi ito tinitingnan. Exhibit A. Bank statement mula sa account ni Isabela Morales. 5 taon na ang nakalipas, 1 buwan bago bilhin ang kondo, nakatanggap siya ng mana pagkamatay ng kanyang lola si Carmen Gomez. Ang halaga ng mana ay 9 billion on. Ang halaga ng down payment para sa kondo eksaktong A90. Walang labis, walang kulang.
Ito ay isang direktang pagsubaybay sa mga pondo na hindi konjugal. Kinuha ng hukom ang dokumento, sinuri ito. Ang kanyang tingin ay dumausdos sa mga linya. Sinuri niya ang mga petsa at halaga. Isang bahagyang pagkagulat ang nakarepлекta sa kanyang mukha. Magpatuloy ka, counsel. Ayon sa family code, ang ari-arian na nakuha ng isa sa mga asawa sa panahon ng kasal ng walang bayad tulad ng mana, pati na rin ang ari-arian na nakuha gamit ang mga pondong iyon ay may katangiang eksklusibo at hindi dapat hatiin. Ito ay isang pundasyon ng batas pampamilya. Nanigas si Ricardo. Nagsimulang matunaw ang kanyang kumpiyansa. Naalala niya ang mana, ngunit ganap siyang sigurado na inilagay ito ni Isabela sa pangkalahatang pondo. Kinuha ito ng cash at ngayon ay hindi na matutunton. Hindi niya alam ang tungkol sa mga direktang transaksyon at ang eksaktong pagkakatugma ng mga halaga. Pero teka lang, tumalon ang abogado ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang mayabang. Ang pera ay inilipat mula sa account ng asawang lalaki papunta sa developer. Ipinapakita nito ang kanyang partisipasyon, ang kanyang kontribusyon. Umupo ka, kasamahan, putol ni attorney Andro nang hindi man lang nagtataas ng boses. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit tiyak. Huwag kang magmadali, masyado kang kinakabahan. Narito ang Exhibit B. Statement ng paglipat ng pondo mula sa account ni Isabela Morales papunta sa account ni Ricardo Santiago sa parehong araw, 1 oras bago ang pagbabayad sa developer. Description: transfer of exclusive funds for condo down payment. Notaryado. Bawat bayad ay may layunin at pinagmulan. Namutla si Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nakalimutan niya ang description na iyon o hindi niya ito pinansin. Itinuturing itong isang hindi gaanong mahalagang formalidad. Bukod pa rito, patuloy ni attorney Andro, hindi siya hinayaang makabawi. Bumibilis na parang isang mabigat ngunit walang awang tren ang mga buwanang amortization. Oo, ay nakadebit sa card ni Ricardo Santiago. Ngunit narito ang isang buod ng paggalaw ng pondo sa loob ng 3 taon na ibinigay ng bangko, pati na rin ang mga kopya ng lahat ng payment order mula sa aking kliyente. Ibinigay niya sa hukom ang isang kulay na chart na nakaprint sa makintab na papel at isang makapal na tumpok ng mga statement. Bawat buwan sa 15 isang araw bago ang pagdebit ng amortization, si Isabela Morales ay naglilipat mula sa kanyang personal na savings account kung saan naroon ang natitirang bahagi ng kanyang mana at mga ipon mula sa kanyang freelance na trabaho ng eksaktong halaga ng buwanang bayarin sa card ng kanyang asawa na may description na para sa condo amortization. Sa loob ng 3 taon, walang ni isang palya. Hindi lang ito mga salita. Your Honor, ito ay isang walang kapintasan at transparent na kasaysayan sa pananalapi. Maingat na pinag-aralan ng hukom ang mga printout. Nagpapalit-palit ang tingin mula sa papel patungo kay Ricardo at pabalik. Tumaas ang mga kilay ni Ricardo, ang kanyang noo ay pinagpawisan. Ang kanyang suit ay hindi na mukhang komportable. Hindi niya ito alam. Hindi niya kailanman tinitingnan ang mga detalye ng mga papasok na transfer. Nakakatanggap lang siya ng mga abiso ng mga top-up at ginagastos ang pera ng hindi nag-iisip. Tahimik na naglilipat ng pera si Isabela, lumilikha ng isang matibay na basehan ng ebidensya habang siya ay naglalaro ng provider. Sa makatuwid buod ng abogado, binibigkas ang bawat salita. Ang kondo ay 95% na binayaran gamit ang personal at hindi mahahating pondo ng aking kliyente. Hinihiling namin na ang kondo ay kilalanin bilang eksklusibong pag-aari ni Isabela Morales. Ang kontribusyon ng petitioner sa ari-ariang ito ay isang statistical error na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang karapatan. Ang abogado ni Ricardo ay mukhang nawala at kaawa-awa. Nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang mga papel ngunit walang anuman doon maliban sa mga pangkalahatang salita na ngayon ay walang laman. Ito ay isang manipulasyon. Ang kliyente ko ay kumikita ng malaki, sinusuportahan ang pamilya. Nabuhay siya sa gastos niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Dumating na tayo sa pinaka-interesanteng bahagi, ngumiti si attorney Andro nang may panunukso. Sa mga kita at gastos, sa kung paano niya eksaktong sinuportahan ang pamilya gamit ang mga pondo na ayon sa kanya ay kinita sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho at talento. Tumingin si Isabela sa kanyang asawa. Si Ricardo ay naging kulay abo na parang abo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Alam niyang accountant siya ngunit palagi niyang iniisip na hindi siya nakikialam sa kanyang mga gawain, na masyado siyang tanga para sa kanyang matataas na negosyo, na ang kanyang mga scheme ay masyadong komplikado para sa kanyang pangunawa. Minamaliit niya siya. Your Honor, inilabas ni Attorney Andro ang ikalawang mas makapal na tumpok ng mga papel na nakatali ng isang tali. Sinasabi ng petitioner na ang lahat ng pera ay napunta sa pamilya. Gayunpaman, isang walang kinikilingan at detalyadong pagsusuri sa lahat ng kanyang mga transaksyon sa bangko sa nakalipas na 2 taon na isinagawa ng aking kliyente ay nagpapakita ng ibang larawan.
Narito ang isang breakdown ng mga gastusin ni Ricardo Santiago sa nakalipas na 2 taon. Nagsimulang magbasa ang abogado at bawat salita ay bumabagsak sa katahimikan ng courtroom na parang isang bato na sumisira sa isang marupok na salamin. Mga regular na paglilipat sa mga account sa pagsusugal sa ibang bansa. Bet365 Winamax mga offshore na casino. Mga halaga mula a 10000, Dipo tutupo 2000, Dipo tutupo 200. Mga petsa ng transaksyon mga araw ng sahod o bonus pati na rin ang mga araw ng malalaking iligal na komisyon. Ang kabuuang halaga ng mga pondo na isinugal sa loob ng 2 taon ay a 6 milyon na law. Ito ay pera mula sa budget ng pamilya Your Honor na itinapon lang sa wala. Ang batas pampamilya ay nagsasaad na ang paggamit ng conjugal property ay ginagawa ng may parehong pahintulot. Hindi nagbigay ng pahintulot si Isabela Morales na matalo ang pinagsamang pera sa pagsusugal. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa courtroom. Maririnig ang tiktak ng orasan. Sa dingding binibilang ang mga huling sandali ng kumpiyansa ni Ricardo. Ikinuyom ni Ricardo ang kanyang kamao. Nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ipinasok niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga balikat sinusubukang maging invisible. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng malagkit na pawis. Ngunit hindi lang iyon ang boses ni attorney. Andro ay tumunog na parang isang hatol walang awa at pinal. Mga gastusin sasabihin nating magandang buhay at aliwan. Mga reserbasyon sa mga mamahaling hotel pagbili ng mga alahas mga hapunan sa mga luxury restaurant pag-upa ng mga high-end na kotse. Ang mga petsa ng mga gastusing ito ay regular na kasabay ng mga business trip ng petitioner na di umano'y ginugol niyang mag-isa. Gayunpaman narito ang mga tiket sa eroplano sa pangalan ni Miss Valerie Diaz na binayaran gamit ang card ng petitioner. Narito ang mga resibo mula sa mga butik ng damit pambabae sapatos accessories size small na hindi tumutugma sa sukat ng aking kliyente. Itinaas ni attorney. Andro ang mismong resibo mula sa alahasan na nahanap ni Isabela sa jacket. At ang pièce de resistance isang pulseras na nagkakahalaga ng A300,000 na binili 3 buwan na ang nakalipas. Nakalakip ang isang larawan ng pulseras na ito na kinuha ni Miss Diaz na may caption na My baby loves to spoil me. Best night of my life mula sa kanyang personal na social media account. Ang kabuuang halaga ng pagwawaldas sa isang third party gamit ang budget ng pamilya na kumpirmado ng mga dokumento ay tinatayang nasa AK 4,500 pa. Kabuuang pagwawaldas ng conjugal property are 10,500,000. Tumingala ang hukom kay Ricardo. Walang bahid ng simpatya sa kanyang tingin-tanging malamig na paghamak ng isang lingkod bayan sa isang maliit ngunit walang hiyang manloloko. Petitioner, maaari mo bang ipaliwanag ang mga gastusing ito? Inaamin mo ba na ginastos mo ang budget ng pamilya sa pagsusugal at sa mga third party na nakapinsala sa interes ng pamilya? Sinubukang tumayo ni Ricardo ngunit hindi siya. Sinusunod ng kanyang mga binti. Sumandal siya sa mesa sinusubukang manatiling nakatayo. Mga representation expenses yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok nanginginig at ang kanyang mga mata ay mailap. Para sa trabaho, kailangang pasayahin ang mga kliyente. Isa itong investment sa imahe ng kumpanya. Pinasasaya mo ba ang mga kliyente sa mga alahasan sa pamamagitan ng pagbili ng mga kwintas na diamante, tuyong tanong ni attorney. Andro na may sarkasmo, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. At ang mga kliyente ba ay natutulog kasama mo sa iisang kwarto sa hotel sa Palawan at nagsusuot ng damit na size small? Minamaliit mo ba kami sa korte na ito? Nakaupo ang abogado ni Ricardo na nakayuko. Napagtanto niyang talo na sila. Bukod dito, naramdaman niyang siya mismo ay nasa panganib. Nagsisimula ng mangamoy ang kasong ito at ayaw niyang masangkot. Isa pang punto, Your Honor, ang pinakahindi kaaya-aya ngunit kailangan para magkaroon ng kumpletong larawan, dagdag ni Attorney Andro. Mas mababa ang kanyang boses ngayon ngunit hindi gaanong nakakatakot. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tingin. Ang sandaling ito ay ang pinakamahirap para sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa pagsira sa reputasyon ni Ricardo, sa paglalantad sa publiko ng kanyang mga kriminal na gawain. Ngunit naunawaan niyang, kung wala ito, hindi niya makakamit ang kumpletong katarungan. Si Isabela Morales bilang isang profesional na auditor ay nagsagawa ng pagsusuri hindi lamang sa mga personal na gastusin kundi pati na rin sa mga kita ng asawa dahil sila ay nag-file ng joint income tax return at alam niya ang kanyang tunay na kita. Nalaman namin na si Ricardo Santiago ay gumagamit ng kanyang mga personal na account para sa mga pondo ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, ang tinatawag na under-the-table schemes, mga kickback mula sa mga supplier, money laundering, sa pamamagitan ng mga ghost company. Bahagi ng perang ito ay naiwan sa kanya, bahagi ay nagpatuloy sa kadena, ngunit ang mga buwis sa mga halagang ito ay natural na hindi binayaran.
Narito ang mga printout ng kanyang shadow accounting na walang ingat na inimbak ng petitioner sa home cloud. Lahat ng operasyon, lahat ng halaga, lahat ng tatanggap at nagpadala ay nakasaad. Mga screenshot na pinatunayan ng notaryo. Bumagsak ang abogado ni Ricardo sa kanyang upuan na para bang nawalan ng malay at tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Ang kaso ay lumilipat mula sa isang simpleng sibil na usapin patungo sa isang posibleng kasong kriminal. Ang kanyang kliyente ay hindi lang isang sinungaling kundi isang manloloko. Hindi namin hinihiling sa korte na magsimula ng isang kasong kriminal. Hindi ito ang iyong jurisdiksyon, marangal na sinabi ni Attorney Andro, ngunit sa kanyang boses ay may hindi maitatagong tagumpay. Ang mga materyales na ito ay naipadala na sa employer ng petitioner para sa isang panloob na investigasyon. Ngunit hinihiling namin na isaalang-alang ninyo na ang matataas na kita na ipinagmamalaki ng petitioner ay bahagyang iligal ang pinagmulan at ang legal na bahagi ng sahod ay napunta sa pagsusugal at sa isang kabit habang ang pamilya ay nabuhay sa mga pondo mula sa mana ni Isabela Morales at sa kanyang personal na trabaho bilang freelance. Hindi niya sinuportahan ang pamilya, Your Honor. Dinala niya ito sa pagkabangkarote. Itinabi ng hukom ang mga papel, tinanggal ang kanyang salamin at hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Hindi niya kailangang mag-deliberate ng matagal. Ang larawan ay kasing linaw ng sikat ng araw, marumi, bastos at halata. Ang sesyon ay sinuspinde ng 20 minuto para sa pagbaba ng desisyon, sabi niya sa isang malamig na tono na walang magandang ipinapangako para kay Ricardo. Nang umalis ang hukom, isang malaking katahimikan ang bumalot sa courtroom. Nagsimulang bumulong ang abogado ni Ricardo sa kanyang kliyente nang may galit ikinakaway ang kanyang mga kamay, halatang sinisisi siya sa kanyang katangahan. Hindi nakikinig si Ricardo. Nakatitig siya kay Isabela. Sa kanyang mga mata ay ang takot ng isang hayop na na-corner. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng sakuna. Ano? Anong ginawa mo, bulong niya sa kabilang panig ng pasilyo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinira mo ako. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kalmadong inayos ni Isabela ang kanyang mga papel sa kanyang bag. Maingat niyang isinara ang folder. Hindi, Ricardo, sinira mo ang sarili mo. Binalanse ko lang ang mga account debits at credits at lumalabas na luging-lugi ka. Ikaw ang pumili kung saan mo ilalagay ang pera mo. Ang desisyon ng korte ay tumunog na parang mga martilyo na nagpako sa takip ng kabaong ng nakaraang buhay ni Ricardo. Bawat punto ay parang isang tumpak na putok. Isa, ang kondo sa Address X ay kinikilala bilang eksklusibong pag-aari ni Isabela Morales at hindi dapat hatiin. Dalawa, ang petisyon ni Ricardo Santiago para sa paghahati ng kondo ay ibinasura. Ipinagkaloob sa kanya ang lumang telebisyon at microwave na binili sa panahon ng kasal gamit ang pinagsamang pondo. Tatlo, ang petisyon ni Ricardo Santiago tungkol sa paghahati ng mga pondo sa mga account ay ibinasura ng buo. Apat, ang counterclaim para sa kompensasyon para sa mga winwaldas na conjugal property ay pinagtibay. Kinilala ng korte ang mga gastusin sa pagsusugal at sa kabit bilang pagwawaldas ng mga ari-arian sa kapinsalaan ng pamilya. Inutusan ng korte si Ricardo Santiago na bayaran si Isabela Morales ng kalahati ng mga napatunayang winwaldas na halaga. Halagang dapat bayaran, iliva. 10200. 5. Ang sasakyang binili sa pamamagitan ng pautang ay mananatili kay Ricardo Santiago kasama ang obligasyon na bayaran ang natitirang utang sa bangko ng eksklusibo dahil hindi ginamit ni Isabela Morales ang nasabing sasakyan. Lumabas si Ricardo sa courtroom na parang bulak ang mga binti. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang tingin ay wala sa focus. Hindi lang siya bangkarote. Nasa isang malalim at desperadong butas siya sa pananalapi. Wala na siyang kondo. Mayroon siyang malaking utang sa kanyang ex-wife, halos SE520,000,000 at isang car loan na ngayon ay siya na lang ang magbabayad. Hindi maibenta ang kotse dahil mas mababa ang halaga nito kaysa sa utang at walang ni isang sentimo sa kanyang pangalan. Umuugong ang kanyang ulo. Sa pasilyo sinalubong siya ni Valerie. Pagod na siyang maghintay. Ang kanyang mga paa sa stiletto heels ay namamaga at iritado siya. Ang kanyang magandang mukha ay napangitan ng pagkainip. Ano ba, bakit ang tagal, Tara, na may reservation pa tayo sa restaurant, kalahating oras lang nila itatabi yon. Gutom na ako. Anong nangyari sa kondo? Nakuha ba natin? Tiningnan siya ni Ricardo ng isang malabo at walang buhay na tingin. Hindi niya nakita ang isang minamahal na babae kundi ang isa sa mga dahilan ng kanyang malaking kabiguan. Valerie, nawala sa tin lahat. Anong ibig mong sabihin na nawala sa tin? Natigilan siya. Humaba ang kanyang mukha. Ang make-up ay mukha ng isang magaspang na maskara. Paano nawala? Hindi natin nakuha ang kondo. Okay lang yan. Magre-rent na lang tayo muna.
Bibili tayo ng bago mamaya. Pero, yung pera, sabi mo, may mga account milyon-milyon. Mabubuhay tayo na parang hari at reyna. Walang pera sabi ni Ricardo na parang isang robot. May utang ako sa kanya ng halos ali 525 Anelena. Nagdesisyon na ang hukom. Sa kanya ang kondo. Lahat sa kanya. Bangkarote ako. Wala akong anuman. Umatras si Valerie. Ang kanyang magandang mukha ay naging isang maskara ng pandidiri at hayagang paghamak. Ang maskara ng pag-ibig ay agad na natanggal nang mawala ang amoy ng pera. Sa sandaling napagtanto niyang ang nasa harap niya ay hindi isang pinagkukunan ng yaman kundi isang problema. May utang ka sa kanya ng kali 522 tunang 0000. Tanga ka ba? Nangako ka sa akin ng isang buhay na paraiso Palawan, mga diamante at isang penthouse sa BGC, at anong meron ka? Mga utang at isang kahon ng damit niloko mo ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ricardo sa kanyang bulsa. Ang matinis at masayang ringtone na itinakda niya para sa kanyang boss ay tumunog na parang isang panunuya, isang kampana ng kamatayan para sa kanyang karera. Kinuha niya ito ng mekanikal gamit ang nanginginig na kamay. Sa screen ay nakalagay ang pangalan Mr. De Leon, CEO. Lumunok si Ricardo sa bukol sa kanyang lalamunan na humahadlang sa kanyang paghinga at pinindot ang answer button gamit ang isang nanginginig na daliri. Yes, Mr. De Leon. Ang boses ng boss ay kalmado at nagyayelo, napakatakot na kahit si Valerie na nakatayo sa tabi niya ay narinig ang mga tono at kinilabutan kahit hindi niya marinig ang mga salita. Ricardo, kakatanggap ko lang ng isang napaka-interesanting dossier ng mga dokumento sa pamamagitan ng email mula sa iyong ex-wife. Sa pagkakaintindi ko na may mga kopya ng iyong mga transfer, pekeng kontrata, kickback at mga money laundering scheme. Sinuri ko ang dalawang operasyon ng random. Lahat ay nakumpirma hanggang sa huling sentimo at higit pa sa inaakala ko. Naramdaman ni Ricardo na lumulubog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga dingding ng pasilyo ay nagsimulang magsara at ang kisame ay bumababa. Nasasakal siya. Mr. De Leon, kaya ko pong ipaliwanag. Isa itong pagkakamali. Naframe upa ko. Ipaliwanag mo sa BIR at sa Anti-Money Laundering Council kung magpasya akong gawin itong opisyal putol ng boss, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magdahilan. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ninakawan mo ang kumpanya. Sinira mo ang aming reputasyon. Sinabutahe mo ang trabaho, niloko mo ang mga kliyente. Tanggal ka na with immediate effect. Na-block na ng security ang iyong access card at lahat ng account. Ang iyong mga personal na gamit ay dadalhin sa reception sa isang karton na kahon. At magdasal ka, iho, na ang kumpletong audit na sinimulan na namin ay hindi magbunyag ng mas malaking butas kaysa sa kaya mong takpan sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang bato. O makukulong ka ng seryoso at matagal. At huwag kang maglakas loob na magpakita sa opisina. Hinihintay ka ng driver ko sa labas ng courthouse para kunin ang company phone at kotse. Click. Naputol ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng maraming taon sa mga kasinungalingan at arogansya ay gumuho sa isang iglap. Si Valerie, na narinig ang bawat salita malakas ang speaker, ay nanlaki ang mga mata. Namutla ang kanyang mukha. Hindi siya matalino, ngunit ang instinct for self-preservation sa mga mandaragit ay gumagana ng perpekto. Agad niyang napagtanto na ang nasa harap niya ay hindi isang matagumpay na top executive, hindi isang mapagbigay na sponsor, kundi isang walang trabahong talunan na may malalaking utang, walang bahay at may tunay na posibilidad na makulong. Tinanggal ka dahil magnanakaw ka, tanong niya. At sa kanyang boses ay wala ng galit, tanging malamig na pandidiri. Valerie, na-frame up ako. Makakabawi tayo. Mahal mo naman ako. Di ba nagsimulang mag-atubili si Ricardo, sinusubukang kunin ang kanyang kamay, naghahanap ng kahit anong suporta sa ganap na pagbagsak na ito. Inalis niya ang kanyang kamay na parang napaso. Ipinagpag niya ang kanyang manggas na may pandidiri na parabang nadumihan. Tayo. Walang tayo. Ricardo. Hindi ako sumama sa iyo para mamuhay kasama ng isang talunan, bangkarote at kriminal. Nangako ka sa akin ng magandang buhay, mga biyahe, mga diamante. At anong meron ka? Mga utang, pagkakatanggal sa trabaho at isang kahon ng mga gamit. Suminghal siya, inayos ang mamahaling bag sa kanyang balikat at tumalikod. Paalam. Huwag mo akong tatawagan. I-block kita sa lahat ng dako. At hindi ko isasauli ang pulseras. Huwag mo nang pangarapin. Pinaghirapan ko yun. Ang kalansing ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo ng courthouse, papalayo hanggang sa ganap na tumahimik. Naiwan si Ricardo na mag-isa, ganap na mag-isa, inabandonan ni Rakanwasa. Sa sandaling iyon, lumabas si Isabela sa courtroom. Naglakad siya ng mahinahon, hindi nagmamadali, tuwid ang likod kasama ang kanyang abogado.
May sinasabi sa kanya si attorney. Andro at siya ay nakangiti ng isang mahinahon at malumanay na ngiti. Walang tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kasiyahan at ginhawa. Tumapat siya kay Ricardo. Nakatayo ito sa tabi ng dingding, dumudulas pababa, halos nakaupo na maputla, pinagpapawisan durog. Ang kanyang kurbata ay baluktot, ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang mukha na dating mayabang ay isa na ngayong maskara ng takot at kawalan ng magawa. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya. Sa mga ito ay may halong poot, takot at isang kaawa-awang pagsusumamo. Isabela, unggol niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paano mo nagawa to? Asawa mo ako. Ipinadala mo ang mga dokumento sa boss ko. Sinira mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala akong pera kahit para sa taxi. Anong gagawin ko? Huminto si Isabela. Tiningnan niya siya mula sa itaas, walang kagalakan, walang tagumpay, ngunit wala ring bahid ng awa. Ito ay ang paraan ng pagtingin sa isang luma at walang silbing bagay na sa wakas ay nailabas na sa basurahan. Nakita niya sa harap niya hindi ang lalaking minsan niyang minahal, kundi ang anino lamang ng kanyang panlilinlang. Gusto mong kunin ang lahat sa akin, Ricardo, sabi niya nang mahina, ngunit bawat salita ay bumagsak na kasing bigat ng isang bato. Sinabi mong wala akong kwenta. Dinala mo ang kabit mo sa korte para pagtawanan ako. Akala mo mahina ako dahil tahimik ako at naghahanda ng hapunan mo. Nakalimutan mo ang pangunahing tuntunin sa accounting na sinubukan kong ituro sa'yo. Laging may resibo ang lahat, at dumating na ang resibo mo ngayon, Ricardo, at binayaran mo ito ng buo. Pero saan ako pupunta? Halos bulong niya. At sa wakas hindi na naitago ang luha sa kanyang boses. Wala akong anuman. Iniwan ako ni Valerie. Mayroon kang kalayaan, sagot ni Isabela, nagkibit balikat na para bang ito ang pinakahalatang sagot. Gusto mo yan ng husto. Ipinaglaban mo siya, pinagsikapan mo siya, hinubad ang responsibilidad at mga moral na obligasyon. At nasa iyo ang kotse. Matulog ka roon hanggang sa kunin niya ng bangko. Iyan ang pinili mo. Iyan ang kalayaan mo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan, kung saan sa pamamagitan ng mga ulap ay sa wakas ay sumilip ang isang maliwanag at nakakasilaw na araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay na buhay, tunay na malaya. Ang bigat na dumadagan sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming taon, ang mabigat at hindi nakikitang pasanin ng kataksilan at kasinungalingan ay nawala na. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat. Sa hinaharap ay isang bagong buhay. Ang kondo ay ang kanyang kuta na walang sinuman ang makakakuha. Ang kanyang propesyon ay ang kanyang suporta, ang kanyang kalasag. At ang nakaraan ay naiwan sa masikip at madilim na pasilyo ng courthouse, kasama ang lalaking hindi kailanman naunawaan kung sino at ano ang nawala sa kanyang kaawa-awang paghahabol sa isang makintab na balot at mga panandaliang kasiyahan. Lumabas si Isabela sa kalye, huminga ng malalim ng sariwa at malamig na hangin. Ang amoy ng ulan at basang aspalto ay tila ang pinakamagandang pabango sa mundo. Naramdaman niya ang isang bahagyang simoy ng hangin na naglalaro sa kanyang buhok at ang init ng araw sa kanyang mukha. Huminto si attorney Andro sa mga hagdan at kinamayan siya bilang paalam. Magaling na trabaho, kasamahan. Kinindatan niya ito at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay kumikinang ng masaya. Kung sakaling magpasya kang magbago ng propesyon, kukunin kitang associate. Ang pagbuo ng ganyang dossier, nang may ganoong kasinupan at pagpipigil sa sarili, iyan ay isang talento. Bihira akong makatagpo ng ganyang determinasyon. Bahagyang tumawa si Isabela, isang malinis na tunog. Tunay ang tawang ito ay ganap na bago, malinis, walang bahid ng kapaitan. Salamat po, Attorney Andro. Pero mahal ko ang mga numero. Hindi tulad ng mga tao, hindi sila nagsisinungaling o nagtataksil. Palagi silang humahantong sa katotohanan. Naglakad siya patungo sa kanyang kotse. Ngayong gabi hindi siya iyak. Bibili siya ng pinakamasarap na cake, marahil isang bote ng masarap na puting alak. Magtitimpla siya ng sariwang tsaa at tatangkilikin ang katahimikan sa kanyang kondo. Sa kanyang sarili at ligtas na kondo kung saan wala ng kasinungalingan, walang kataksilan, walang amoy ng iba, walang pekeng ngiti. Siya lang at ang kanyang kalayaan. At si Ricardo ay naiwan sa pasilyo. Dumaan ang mga tao sa tabi niya, mga abogado, hukom, bisita, mga kawani ng korte. May ilang tumitingin sa lalaking maayos ang pananamit na dumulas sa dingding at nakaupo, hawak ang kanyang ulo ng mga kamay at umuugoy-ugoy na parang sinusubukang pakalmahin ang isang panloob na bagyo. Isang oras na ang nakalipas, sigurado siya ang hari ng mundo. Ang may-ari ng sitwasyon, ang lalaking laging nakakakuha ng gusto niya. Ngunit ang buhay tulad ng pinakamahigpit at hindi masusuhulang financial director ay gumawa ng sarili nitong mga pagsasaayos. Ang huling balanse ay hindi pumanig sa kanya. Ang kanyang personal na pagkabangkarote ay ganap at walang kondisyon.